Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Kimbo or Congresswoman Estela Kimbo hindi lang pala nangungupit or nagbubulsa ng pera na galing sa kaban ng bayan at tila ba umamin din na siya ay isang tulak or nagbibenta ng tinatawag nating ipinagbabawal na bushabs. Dito nga natin magkikita mga kaibigan na ang administrasyon talaga ni Presidente Kuting ay katulad niya. Tunay ngang bangag or tinarigyang bangag administration itong administrasyon ni Presidente Kuting dahil nga sa mga taong napakaraming gumagamit at nagbebenta ng tinatawag nating ipinagbabawal na bushabs lalong-lalong na dito sa loob pa mismo ng ating gobyerno at loob ng mga mamba at ang mga ito pa ay mga sangkot ay tinatawag nating mga mambabatas ng ating bansa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Kimbo ay bangag nga rin dahil nga mga kapatid kung maaalala nyo ay ginagawa niyang run or ginagawa niyang fashion show or tinatawag nating stage na paglakad upang i-flex ang kanyang mga kagamitan dito sa House of Representatives imbis na pag-usapan or sabihin niya ang mga issue na talagang kinaharap ng ating bansa at ang kinakasangkutan ng mga mambabatas na tila batiwaling na katulad niya. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong administrasyon na ito ni Kuting ay hindi na talaga pwedeng pagkatiwalaan dahil nga mga kaibigan talamak na nga talaga sa mga tulak at mga gumagamit na government officials ng bushabs na katulad niya. Hindi katulad dati ng administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte na tila ba naihuli at naitatapon at nabubulok sa kulungan ang mga opisyales na ganito na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot dahil nga alam naman natin na itong si former President Rodrigo Roa Duterte ay naniniwala na ang isa sa mga rason kung bakit mataas ang mga crime rate dito sa ating bansa ay dahil nga sa paggamit ng ipinagbabawal na bushabs. Kaya nga mga kaibigan, dito natin makikita na kaya lumalala ang ating issue dito sa ating bansa ay dahil sa parami ng parami ang gumagamit ng ipinagbabawal na bushabs. Well, mga kaibigan, para nga sa buong detalye ay panoorin ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Representative, parawa sa akin itong si VP Sara. Buti na lang ho talaga meron na ngayong social media kasi kahit papano yung mga kababayan natin, no, kahit hindi ganun kalaki ang reach natin kagaya nitong mga mainstream media na to at mga pahayagan na to, kahit papano meron hong nakakaalam ng katotohanan at talagang nakakakita kung ano nga bang klaseng panluloko ang ginagawa ng administrasyon na to. Ito FYI lang ho Marcos Admin 6, 10.2 billion in confidential intel fund for 2025. None for OBP Sara. Kung 10.2 billion yan, alam niyo ho ba magkano ang pagwawaldas niyan sa loob ng 12 months? 833 million pesos kada buwan. Kini-question ho nila yung pagwaldas ni VP Sara ng 237 million in 7 months. Pero hindi ho nila ini-scrutinize kung paano wawaldasin yung 833 million kada buwan. Anak ng tokwa. Meron ho talagang mali dito sa mga mainstream media sa ating bansa. Ngayon, kung yung mga kamag-anak, kaibigan nyo ay naniniwala sa mga propaganda na yan laban kay Vice President Sara Duterte, mag-isip-isip na ho kayo. Kung itong mga nakaupo na to, hindi tinatanong yung 833 million na pagwaldas ng confidential funds sa susunod na taon. At ang kanilang kini-question, itong confidential fund, itong si Vice President Sara Duterte, tignan nyo na lang ho kung gaano kalaki ang wawaldasin ng administrasyon ni Marcos Jr. at walang magsasalita dito. No, sana
sana ho yung mga kababayan nating makakarinig at makakapanood ng ating video na 'to, i-share niyo ho yung ating video. Para mas marami sa ating mga kababayan ang, mamulat sa panluloko nitong mainstream media na 'to. Kasi kung para talaga sa kamalayan ng Pilipino ang, iniisip nitong, mga pahayagan nitong mga, mainstream media na 'to, kung talagang, kini-question niyo yang, confidential at intelligence fund nitong si Vice President Sara Duterte na winaldas sa 7 months, ayaw niyo ho bang tanungin yung 833 million kung paano wawaldasin sa loob ng isang buwan, itong administrasyon na 'to? Teka, tanong lang ho natin ha, pagka nag-report kayo ng ganyan, kayo diyan sa PhilStar, siguraduhin niyo lagyan niyo ng i-itemize niyo kung saan winaldas ni Vice President Sara Duterte. Kasi propaganda nga, eh. Pagka binagsak ho nila yung 737 million in 7 months, ang unang itatanong ng ating mga kababayan, paano ginasta yan? Lalo na yung hindi naman ho sa minamaliit natin yung, mga ibang kababayan natin. Hindi naman ho talaga majority sa mga Pilipino o karamihan sa ating mga kababayan, hindi naman ho talaga naiintindihan yung, mga nangyayari ngayon sa pamahalaan. Basta narinig ho nila yung salitang 737 million in 7 months. Yung tipong, "Ano ba naman yan? Paano niya winaldas yang ano na yan, yang pera na yan, napakalaki niyan, 7 months." Pero hindi ho nila alam kung ano nga ba yung confidential and intelligence fund. Kaya ang hamon natin dito sa sa report ng, dito sa post ng PhilStar na 'to, 'di ba yan lang naman ho ang gustong mangyari ng mga pambanat nila na yan kay Vice President Sara Duterte. Hindi niyo kini-question yung 10.2 billion, 10.2 billion in confidential and intelligence fund ng administrasyon sa taong 2025. Pero yung nagdaang, confidential fund ni VP Sara, siguro 2023 yan kasi 2024 wala na ho siyang confidential fund, 'no? Malamang sa malamang dun sa mga nakalipas na taon yan, ngayon pilit ho nilang ibinabalik. Bakit hindi natin pag-usapan kasi yan, okey napag-usapan na natin yan. Bakit di natin pag-usapan yung 10.2 billion na yan para ma-prevent natin kung ano man yung mga kabalustugan na gagawin ng administrasyon diyan sa 10.2 billion na yan. Alala mo na ano lang tayo, kumbaga na-trigger na naman tayo nung nakita ho natin na ganyan ho walinghiin ng, One News at ng, PhilStar itong, si Vice President Sara Duterte. Naku po, Estela Kimbo, nakita na naman kita. Eto matindi mga kababayan, itong si Kerwin Espinosa, na-clear na ho sa kanyang mga drug case. Partida self-proclaimed drug dealer. Makati Court clears Kerwin in drug case, anak ng toka. Sa tingin ko, itong si ano na 'to, itong si, kanino galing ang balita? PhilStar na naman, anak ng toka. Yung PhilStar na yan talagang perwisyo kahit kailan. Ito mga kababayan, a Makati Court has dismissed the case against Roland Kerwin Espinosa for conspiracy to sell illegal drugs, citing the prosecution weak evidence, the self-confessed drug dealer. Parang may mali ata dito. Citing the prosecution weak evidence against the self-confessed drug dealer. Self-confessed nga, ano pong, ewan ko. Hindi ko natin alam kung di natin naiintindihan yung post na yan. Self-confessed drug dealer. Nag-confess ka na nagtutulok ka ng droga. Ngayon, yung prosecution, weak evidence na. Nakaka-ob-ob naman tong post na to ng PhilStar. Ayusin nyo! Prosecution, weak evidence. Mahina daw ang ebidensya ng mga prosecution. Dito sa self-proclaimed, self-confessed drug dealer. Palakpakan! Anak na to. Alam nyo ho anong tawag dyan? Bangag na Pilipinas. Kinonfess mo na Kinonfess mo na, oo, nagtutulak ako ng ipinagbabawal na droga. Ngayon, yung mismong prosecution, weak pa daw ang evidence. Palakpakan! Lang. Kumbaga, na-entertain ho tayo sa mga kabalbalan ng administrasyon na to. Dito sa bahagi ng video natin itong mga kababayan, pakinggan ho natin itong mga punto de vista ni Kimbo. Sasagutin na ho ba niya yung mga tanong kaugnay doon sa mga mamahaling koloretes niya sa katawan? Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Hello po. Magandang gabi. Galing lang po akong Congress. Wow. Medyo pagod na. Pero ito po,
kailangan ko pa pong gumawa ng video dahil ang dami pong nagme-message sa akin ng kumakalat na video na nagsasabing ipapasara ko. Ang video na yan ay spliced. Wala pong katotohanan ang pinapakalat nilang fake news. Lagi po kaming narito para tumulong dahil ang serbisyo ay dapat walang pinipili. Gabi na po. Bibigyan mo pa kami ng post eh. Huwag mo na kami bigyan ng post. Kahit tayo naman dito sa PH Update, magaling magbigay ng post. Okay, post. Diba? Huwag kong ganun, huwag nyo kami lukuhin ng ganyan. Hindi porket nag-post ka, iintindihan na namin yung sinasabi nyo. Ang sagutin nyo, yung mga relo nyo, yung mga bag nyo, yung kung anong merong lifestyle kayo ngayon. Paano kayo nakarating dyan ng yung tipong, yung jump nyo from tricycle, from padjak to artista van, from ang tawag doon, yung kanyang tsinelas na parang ewan, sa mga mamahaling mga brand ng kung ano-ano mga damit yan. Di ho natin alam yan. Tuloy. Matulog na tayo. Pero bago matulog, kain muna tayo ng putong Marikina. Kanino mo papakain yung puto mo? Ang tanong. Kanino mo ipapakain ang puto mo? Ikaw ba kakain ng puto na yan? O ipapakain mo sa iba? Sagutin mo kasi yung relo, yung bag, yung damit, yung lifestyle, yung flood control project na nandyan sa distrito mo, sa Marikina. Yun ang sagutin mo, saan napunta yung pondo na yon. Hindi pa ho natin nagawa ng video yun, gagawan ho natin yun, iisa-isahin natin. Itong mga maiingay na congressman na to, kung magkanong flood control fund ang napunta dyan sa mga distrito ng mga walang yung congressman na to. Ang galingan mo, Stella Kimbom, pagpapakain ng puto mo. Kung mo mang gustong pakain yung puto na yan. Pero ako, di ko kakainin yung puto na yan. Bakit kanyo? Mas gusto ko ang hamburger. Hamburger ako. Ayoko niyang putong Marikina. Kayo ho ba kakainin niyo yung inaalok na puto na yan? Mali. Punta na nga tayo dito kay dating Presidential Legal Counsel. Ito talagang si Madam Pamela. Kung ano-ano kasi pinagpo-post eh. Kasalanan na naman ni Pamela. Hindi naman ho siya ganoon. Ang inaasahan ho kasi nating sasabihin nitong si Kimbo dyan sa post na yan ni Madam Pamela, yung sasagutin niya yung pagbabatikos, nakuha ko ho yan sa aking mga negosyo, meron ho kaming ganito, hindi ho yan galing sa nakaw, galing House of Representative, yung pinambili sa mga relo na yan. Yun lang naman ang gusto nating marinig kay Kimbo. Bakit hindi mo sinasagot, Madam? Kasi ayaw mo nang lumaki ang issue. Gusto nyo nang patahimikin. Gusto nyo nang patayin ang issue. Yun lang naman ho yun. Ayun na nga mga kababayan, dumango na ho tayo. Iwanan na ho natin ang puto nitong si Kimbo. Dumango naman ho tayo kung ano nga bang nangyari dyan sa piyesta ng Peña Francia. Ayun! Yung discussion natin, galing ka ng Naga. You were there dun. Shoutout muna kay Ma'am Hana at sa SMNI. Palakpakan ho. Larga. Maraming kwento doon. Kumusta naman po ang pag-atingin doon sa Peña Francia? Well, unang-una, it was 100th year anniversary ng Peña Francia. For the first time, nagulat ako sa kapal talaga ng tao. Lahat ng kalsada, hindi ka makakadaan. Kahit meron ka pang anong paspas? Hindi ka papadaan ng mga pulis. Kaya nung wala na epektibo ang plus, binaba ko na lang yung aking salamin. Kaya nakapasok kami. Ay, sir! Kayo pala, sir. Kung hindi ka talaga makakadaan, ganon katindi. Number 2, yung fluvial procession, lalong marami, napakadami. Talagang bilib ako sa Pilipino. Alam mo, ibang klase Pilipino, parang sa Nazareno, ganon na ganon. Ganun kadami. Ganon kadami. Number 3, ako suddenly biglang nadatingan mga politiko. Yun din sana itatanong ko. Kasi may midterm elections. Yes. And nakita mo, biglang nag-trending yung pagbisita ni Yes. DP. Inday. Bumisita.
Ito weekend, si Vice President Duterte kay dating Vice President Leni Robredo dyan sa Naga City. At ang naturang pagbisita Attorney Sal na yung pangalawang Pangulo ay umani ng iba't ibang reaksyon dahil alam naman natin na kritiko ito ng kanyang ama. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Ani Robredo, walang political colors at politically neutral pagbisita sa kanya ni VP Inday. Dagdag pa nito na lahat ay welcome sa kanilang lugar tuwing kapisahan ng Peña Francia. Attorney Sal, yung pagbisita doon ni VP Sara, no? Wala pa nga silang sinasabi kung ano na pag-usapan, pero nag-trending talaga yung pagbisita na yun. Ano, sabi ko nga kay Corina sa kay Pinky, dahil in-interview nila ako sa programa nila. Mga chismosa kayo. Nilalagay niya ng, binabahira niya ng politika ang ordinaryong social visit. Eh talaga namang, alam mo, Wala naman yung personal, puro personal naman daw yung pinag-usapan nila, walang correct. politika. Pangalawa, yung sinasabi mong hidwaan, wala yun. Actually, yung Duterte camp, saka yung Leni Robredo, hindi naman personal ang away. More on programs sa governance. Sila nga lang naman eh. Personal wala. Kaya hindi ba kami kaya... Yan, sususugan ho natin yan. Di ba, ginawa pang gabinete itong si Leni Robredo. Tapos, linagay pa siya doon sa PIDEA. Di ba? Ginawa, talagang gustong isama ni dating Pangulong Rodrigo itong alin na to, itong si Leni Robredo, diyan sa gabinete niya noong nagdaang administrasyon. Kaso, naku, binaba nitong yung kanyang puto. Kaso, namulitika ho itong si Leni Robredo. Mas inuna niya ang politika nitong mga Liberal Party, yung mga dilawan, kaysa doon sa napakagandang intensyon ng nagdaang administrasyon para dito sa dating vice presidente na pasok ka dito, punta ka sa gabinete. Sabi ni Tatay Digong, nasa loob ka, tapos paglabas mo, bipira ka. Mali naman ata yun. Tama naman si Tatay Digong dun. Nakikipag-meeting kapag merong cabinet meeting, tapos kung ano yung napag-uusapan, nadadaldal mo sa mga kasama mo dyan si Liberal Party. Mali naman ho talaga yun. Kaming dalawa ni VP Leni, hindi ba matindi ang banata namin dalawa? Pag nakikita kami, nagbebeso pa kami, ihag. Wala yun eh. That's part of the territory ng trabaho ng bawat isa. Kaya pag kasi siya ang pinakamataas na prominenteng naging government official, natural lang yung bibigay galang. Yun lang ang ginawa. Makita mo, yun nga dalawang politiko eh. Di ba sina Abalos bumisita din Exactly. kay VP? Mga re-electionista. Dati naman, di naman nila pinupuntahan yan. I should know. Kasi kasama ko yan si... suddenly, bigla kayo bumisita, narinig nyo lang. Kasi ano yun eh. Kasama yan. Dahil nag-trending, punta rin Bumisita tayo. din sila. Kaya kita mo naman, front page. Takbo. Ha? Ganun yan eh, mga politika. Pero may kwento ako doon. Pansin din ho nitong si Attorney Panelo yung pagbisita nitong si Abalos at nitong si Revilla, di ba? Masyado naman ho kasing halata na yun, na talagang sumakay lang sila doon sa pagtitrend ng pagpunta ni VP Sara. Kaya pumunta din si Abalos at yang si pangalan to, Revilla diyan kay Leni Robredo. Doon sa hotel na palagi kong tinutuluyan, andun din yung tumutuloy. Mga tao. In fact, dumating nga si si Alice Eduardo. Pinapatakbo nilang senador si Alice Eduardo kasi celebrity na eh. Diba? Ba't hindi si Small Loud eh? Hindi. Mas sikat si Small kaysa kay Alice Eduardo. Sikat, pero wala siyang kasing pera nito. Kailangan ko ng pera sa Pero hindi naman tatakbo yun. Anyway, hindi nga kami nagkita kasi while dun siya sa Avenue Plaza nag-check-in, inibitahan daw siya mag-lunch dun sa Archibispo Palacio. Kaya hindi kami nagkita. Nag-uusap lang kami sa telepono. But doon sa plaza, sa hotel na tinuluyan ko, dumarating din mga politiko. Sino nakita mo doon? Eto ngayon. Una, yung mga reporters, yung mga nakausap ko, hindi sinabi nila yung mga dumating. Binanggit nila yung isang senador Oo. na re-electionista. Naku, Nung binibira parang ko ilalaw dito. natin yan. Pinabanata ko sa programa ko. Sabi mo, Yung friend mo. hindi ko binabati yan. Si Tol.
Pero pag nakita ko niya, pupusta ako sila, lapit siya. True enough, sir, nandiyan na. Eh, kumakain ako ng breakfast. Hindi ko na, kain lang ako na kain. True enough. Ay, Sal, dito ka pala. Tinanguan ko lang siya. Hindi ko na siya sinumbatan. Sabihin ko sana, alam mo, traitor ka. Sa partidong nagpanalo sa'yo. At yung presidenteng nag-endorse sa'yo, hindi mo pinagtatanggol. Eh, hindi ko na sinabi. Dahil lumapit naman eh. Pangalawa, nung bandang hapon naman, habang Matindi ho yun, matindi talaga. Ito talaga si Secretary, itong si Atty. Panelo, talagang solido din ho to na, na Duterte, no? Di nakakalimot, di nakakalimot. inaantay ko yung aking sundo, ordinary kasi pag nag-aantay ako, nagpa-piano ako doon. Pa-piano. Piano lang ako. Nandun yung kaibigan mo, si Benhar. Oh. Ikaw kaibigan yun, attorney. For the record. Pamangkin ko pala. Pamangkin ko dahil Kaibigan mo. actually ang kaibigan ko yung tatay niya at Okay. nanay niya. Okay na, tawag nga sa akin Tito Sal. So nandun siya. Siyempre alam niya na kung sino nagpa-piano. Siguro sinabihan na siya ng mga kasi nakatalikod sa akin eh. Pinansin ka niya. Eto nga, sabi ko, naku, may problema sa kanya. Hindi niya alam ngayon kung babatihan ako o hindi. Pero most likely, knowing him, dahil binanatan niya ako sa party ng kanyang tatay, di nga, publicly, lagi ko, sa inis niya, dalampasan lang. True enough, hindi niya ako binati nang umalis siya. Natawa na lang ako. Kaya, maraming kwento doon. Nakakatuwa ang mga tao talaga. Alam mo, Attorney Sal, no? Kasi, since sa pag-usapan na natin kanina nung nagsimula yung show about kay VP Sara and your column sa Manila Times ngayong umaga is about her and sabi nga, VP Sara hits back. Doon sa hindi pa nakakabasa doon sa column ni Attorney Sal, can you give us a little po kung ano po yung, tungkol saan po yung article ninyo, Attorney Sal? Hindi, ang unang-una, inanalyze ko yung mga nandiyan sa mga komite. Iba't ibang komite. Ang napansin ko at nabanggit na rin natin dito, na ang problema dito sa mga ito, mga frustrated na mga police investigator at mga abogado. Kaya hindi nila alam kung paano talaga ang pagtatanong. Kaya maraming ayaw ng umattend dyan. Kasama na dyan si Presidente Duterte. Kasi nga, hindi ang nangyayari kasi mga inquisitors. Sabi ko nga sa column ko, mga patus and analphabetic inquisitors yung mga yan. Kaya yung mga tanong nila, talagang unang-una wala silang makukuha. Pangalawa, pinapaya nila yung mga nandyan. Pangatlo, naniniwala kagad sila sa mga sinasabi ng mga nagsisinungaling. Tinan mo, kagaya ng isang insidente, yung Colonel Garma, nung tinanong ng isang kongresista, sabi niya, sinungaling ka talaga. 3 na nagsasabi ikaw, mastermind, tinatanggi mo. Hindi naman po pwede yun na porket nagsabi yung 3, totoo, ikaw na nga mastermind. Kung abogado siguro, hindi niya sasabihin, but since he was not a lawyer, he is not a lawyer, yun ang ginawa niya. Ang hukuman lang po makakapagsabi. Kasi, paano pala kung yung 3 o 4, pinagkaisahan kang ituro ka. Pangalawa, may previous statement yung isa sa kanila, kaugnay kay Colonel Garma, at iba ang sinasabi niya. Sabi niya, hindi niya nakausap. Tapos biglang nakausap niya na at meron ng mga sinasabi. Ngayon, ang isa pang sinabi ko sa article ko, yung ginawang pagharap at nakita po doon kung paano pinakita ni Inday Sara yung kanyang karakter. Ano ba ang karakter niya? Yung naninindigan siya sa kanyang paniniwala na tama ang ginagawa niya. At tama naman ako, gaya ng mga pinaliwanag ko na. At nakita tuloy doon, lalong-lalo na yung chair. Yung kaibigan mo si teacher. Nakaibigan mo rin. Kapitbahay. Si teacher, kawawa naman si teacher. At sinabi ko doon na dahil sa kanyang pang-aapi kay BP Inday, ngayon
umaani siya ng lahat ng bati ko. So, naawa rin ako sa kanya kasi every time akong bubukas ng telepono, siya ang, Laman. siya ang content. And yung isa din, yung Si Bishop Abante. oo. Isa pa yun. Kaya nakakaawa din kasi lumalabas talaga. Pagkatapos, meron siya nga pala. May nakita kong interview sa kanya. Sabi niya, Martin Romualdez is our father. Yung napanood ko yun. So he takes care of us. Wow, inamin. And And we take care of him. Ayan, alam mo yung mga isda. Pareho ng kaibigan mo, abogado, na hinahabol ngayon, nahuhuli sa sariling bibig. Ayan, kaya kitang-kita mo ebidensya. O kaya ngayon, yung kaya pala ang dami mong mga mamahaling, mga damit, bag, sapatos. Ayan. alam mo, Attorney Sal, Oo. ano ang problema kung gaano pa kamahal ang mga if-flaunt mo na mga alahas, gamit, kasuotan. But if you were a public servant, syempre there will always be a question saan nanggagaling yung pera na pinambili mo. Whether may kaya ka man sa buhay or hindi. Lalo na, from the very beginning, sinasabi mo na galing ka lang from simple life ba, simpleng buhay, Attorney Sal. And Tapos then, ipapakita po ron, magta-tricycle ka lang dati, jeep. Mabuting-mabuti kung talagang bilyonaryo ka ng dati. Talagang dati nang alam yung... alam mo, Attorney Sal, kahit sa private citizen, you cannot question sa private citizen or any head ng organization na may mga mamahalin kasi they don't use public funds. That's Correct. their prerogative kung anong... Like you, Attorney Sal, you're no longer in the government. Kung ikaw ngayon ay nag-flaunt ng isang kasuotan or relo or kahit anong alahas o sapatos na mamahalin, kebs na yung mga tao dyan, Attorney Sal, kasi you're not a public servant eh. Pero ako, wala akong problema kasi bago pa ako pumasok sa I was flaunting. Already. Alam na ng public yan Alam na ng that public. you can flaunt, Attorney Sal. Tsaka, alam mo, hindi ko nga sinunod si Presidente doon. Walang gagamit ng mga luxurious sa mga sakyan, ha? Sinublog-blog. Paano yung mga magaganda ko sa sakyan? Hindi ko nga sinunod. Siguro mga dalawa ba, pinapasok ko yung Mercedes ko. Lahat ng mga mabahali. Para alam na ng tao na dati ko nang meron ako niyan, ha? Excuse me. I think, Attorney Sal, yung ano lang ni Presidente doon, siguro doon sa mga baguhan, siguro, Attorney Sal, or magiging questionable sa kanila kung gagamit din sila ng mamahaling sasakyan na hindi naman sila, hindi naman ganoon yung pamumuhay. Kaya nila inova before. lang ako. After 2 months kong nag-flaunt, hanggang inova na lang ako. For 5 years and a half. Eh, napagamit ka ng Innova. Ay, ginamit ko talaga inova. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Basta pagka inaluko sa inyo, ang puto na yan, itong si Kimbo, huwag niyo hong tanggapin. Mag-ingat. Maraming salamat. Malino na at Pilipinas. Kung di ko pa napanood tong video na to, i-click nyo na. Maraming salamat mga kababayan.